Dahil alam natin, mga kapatid, sa lugar na ito, hindi na biro ang ating nadadaan ang buhay ngayon, lalo na sa ating kapaligiran. We have so many things na kailangan natin i-overcome. Dahil po ang mundo ngayon ay may kaguluhan sa kapaligiran. Kaya kung wala po tayong kaunawaan, it means hindi pa natin naunawaan na sa kapanahon ng ito ay kailangan natin ng bawat isa. Amen. Hallelujah. So yun po mga kapatid, na we need one another. We want everyone here ay mayroon tayong naipunlang buhay through our lives. Amen. Dahil kung wala siya, wala ka. Kung wala ka, wala siya. Naintindihan po ba natin? Sino ba dito nabubuhay mag-isa lang? Yung walang pake. Amen? It means no man is an island. Hallelujah. So, kailangan natin ang bawat isa, mga kapatid. Hindi pwedeng nagsusulok ka sa isang sulok, sa isang lugar, dahil po hindi yan nais ng Diyos. Hindi nabuo sino yon? Si Eva, kung wala si Adan. Kaya hindi naman pwede pinanganak ka kung walang gumawa sa'yo na kapartner. Yun din po sa ating buhay spiritual. Kaya kung hindi mo naunawaan, napakahalaga ang buhay spiritual sa kapanahonang ito. Dahil wala makapasok sa langit na hindi ka naging spiritual o hindi spiritual ang buhay mo. Amen po ba, church? So yun pong hindi naunawaan ng marami ng kahalagahan ng buhay spiritual. Dahil ang Diyos ay Espiritu, John 4:24, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. So ang Diyos po, naghahanap ng babae at lalaki, bata o matanda, na manambahan sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya lang kung wala nakaunawa, dahil walang alam patungkol sa salita ng Diyos, wala lang. Sabihin nga natin, wala lang. Wala kang pake kasi. So kung may pake ka, lahat na hindi pa nakaunawa, lahat na hindi pa alam ang patungkol sa salita ng Diyos, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Are you there? Mga kapatid, alam niyo po ba? Ayaw niyo naman siguro si Pastora, one day nakita niyo nagtago na rin sa imbornal. Nabalitaan niyo ba yun? Nagtatago daw. Eh kung totoo kang man and woman of God, wala kang dapat itatago. Harapin mo kung saan ka mandalhin kung totoo ka sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya lang, kung ikaw po ay marami na niloko, tatago ka talaga, magtago ka na. So ano nangyari sa bansang Pilipinas sa kapanahon ng ito? Wala pa tayo sa word, ha? Nag-exhort pa lang si Pastora. Tayo po napagaligiran ng kasinungalingan ng mga namumuno. Nabalitaan nyo yung alam yung mayor ng Tarlac. Nagpakilala na totoo daw siyang Pilipino, hindi daw siya ibang lahi. But then, have you noticed? Talaga nanindigan siya na siya po ay Pilipino. Nandoon po yung kasinungalingan, nandoon po yung pandaraya, nandoon po ang mga bagay na hindi pa rin naunawaan. So mga kapatid, hindi tayo manatili sa kasinungalingan. Matagal si Sir sa labas kasi mayroon po darating sana na in-invite namin. But then, sabi darating siya, pero baka naligaw. Wag lang sa ibang church siya pumunta. Amen? So yun po yung ating binabantayan sa labas kasi sabi niya darating siya. Pero purihin ng Diyos dahil narito ka ngayon. Amen? Taga-arenda mo lahat tao dito? Taga-arenda ba kayo? Tanungin mo nga yung katabi mo. Ba't ngayon ka lang? Amen? Ba't ngayon ka lang pumasok sa kaharian ng Diyos? Hindi pa huli ang lahat. Amen? Dahil alam natin lahat galing tayo, mula tayo sa reliyon.
We have differences because may kanya-kanya tayong mga reliyon na nagisnan. Amen po ba? Pero sa reliyon mo, nabago ka ba? Nagawa ka ba? Ibig sabihin, kung hindi ka nakapakinig ng ebanghelyo ng salita ng Diyos, wala talaga pagbabago dyan. Naintindihan po ba natin, church? Ito, opening pa lang to. Dahil kailangan makarinig ang isang tao ng salita ng Diyos para mabago. Hindi tayo mga sekta o reliyon o kulto na kung ano yung tinuro sa atin, yun lang dating sundin natin. But because we have the Word, kaya nga, Word of God, hindi Word ng tao, hindi Word ni Pastora, but because of the Word of God, magkaroon tayong pagbabago. Are you there? Mga bata, makinig kayo mabuti. Dahil in the last day, sa Timoteo po yon, marami pa rin po hindi nakaunawa ng pagpalaga sa magulang. Mga anak, honoring means respect to your parents o elder people. Kaya napakalaga may mapakinggan tayo na sa 10 utos nandoon nakapaloob ang honor your mother and your father. So, yun po mga kapatid. So, you're here because, bakit ka narito? Pinilit po ikaw? Kiniladkad ka ba? O gusto mo lang? Yun po yun. So again, linawin kong tanong ko, baka iba naman pandinig nyo. Narito ka ba dahil ikaw po na invite? Ikaw po ay kinaladkad. Ikaw po ay hinila. Ikaw po ay pinilit o kusa. Yun. Pero hindi ka nagkamali ng iyong pinasukan. Dahil ang katotohanan at buong katotohanan lamang ang marinig mo sa lugar na ito. To set you free sa bondage ng maling katuruan, ng kasinungalingan, ng kadiliman. Marami, puno tayo ng reliyon, but still, nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan. Which is nais ng Diyos na tayo makalaya para tayo maging kabahagi sa kariyan na hinanda niya na. Are you there? Marami nagsasabi na babalik ng Panginoon. Marami nang tanda para bumalik ang Diyos. Ano po ba ang inyong pinagtatalunan? Anong confusion nakapasok sa puso at sa isip natin na sometimes yung debate or confusion ng tao na si Jesus ay propeta. Si Jesus ay tao. But if you read the word, si Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawan tao, bumaba sa lupa para magpatotoo na ikaw ay mabago. Why Jesus is the living example, obedience to the Father. Wala pa tayo sa word listen very carefully. Kaya napakahalaga yung mayroon tayong napakinggan. Napakahalaga mayroon tayong narinig para maunawa natin ang katotohanan. So ang sabi ng salita ng Diyos, ano po bang mahalaga? Ang Diyos, ang salita ng Diyos, o gawa ng tao? Tanong mo nga, katabi mo ito hindi nagbibiro. Anak ka na ba ng Diyos? Ano po sagot? Di ko alam Mayroon po ba ganon? Anak ka na ba ng Diyos? Tanong mo, sige nga. Nagdududa ka pa Pag may doubts, it means hindi ka pa sigurado kung anak ka ng Diyos talaga. Pero may chance pa, may panahon pa. Sa pagpasok mo ngayon, sa oras na ito, sa araw na ito, sa lugar na ito,
may pag-asa ka pa. Amen? Mabuti ang Diyos, hindi. Salamat po sa nag-lead ng worship. Kung pwede, worship na lang tayo ng worship eh. Yun pong nais ng Diyos, yung wala na po dala-dala yung puso natin. Pupuri na lang sa Diyos. Magmahal na lang sa Diyos. Sundin na lang ang Diyos. Yun hindi naintindihan ng marami. Na tayo po malayang-malaya makapagsamba sa Diyos. Sa ibang bansa, bawal po mapakinggan, pinag-usapan ang Diyos. Bawal magbasa ng salita ng Diyos. Bawal ang patungkol sa Diyos. Tayo maluwag makapagpahayag ng ating pag-ibig sa Diyos through worship. Kaya sinabi ko sa inyo kanina sa Juan 4:24, naghahanap siya magsamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. Amen po ba? If you know the resource, ang top resource, pinagmulan ng lahat ng nais nyo, hindi ka na aalis sa presensya ng Diyos. Hindi ka na aalis sa nais na buhay ng Diyos. We have free will to choose. Malaya ka mamili kung ikaw sa kadiliman o ikaw sa liwanag ng Diyos. Church, ang pag-ibig ng Diyos walang makakasukat sa buhay mo. Hindi ang binigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo kung hindi tayo mahal ng Diyos. Pwede mo ba maibigay din ang puso mo sa Diyos? Pag-ibig mong totoo sa Diyos. Kaya lang, pag ikaw nakakilala na sa Diyos, may pagtitiis. Kasama ang pagtsatsaga. Kasama po ang paglilingkod. Ulan man o init man, tagtuyot man o may kasaganaan man, kung kilala mo ang Diyos, hindi ka naaalis sa paglilingkod sa Diyos. Because He is the resources of everything that we need in our lives. Kaya lang maraming mangmang. Maraming hindi naunawaan ang kalagahan mo sa harapan ng Diyos. Binigay ng Diyos, Ama, ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, para tayong maligtas lahat. Pero hindi mo binigyan pahalaga ang Diyos sa buhay mo. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Magulo ang kapaligiran natin, maraming walang nakakaalam. Dilubyo, kalamidad, lindol, bulkan, ano pa? Giyera, kaguluhan, even our nation this time, under attack po tayo ng politiko. Pagbababahagi. Dahil gusto nila sila. Mayroon oposisyon. Dati silang magkasama, ngayon po nagsisiraan na dahil po sa pwesto. 2028, magkaroon tayo ng eleksyon, kaya ngayon pa lang, sinisira na ng bawat grupo ang nais nilang sirain dahil gusto nila sila pong tatayo. That is the work of the enemy in the lives of many, even as Christian right now. Yung nagnanais sumunod sa Diyos, may atake po dyan. May pag-uusig po dyan. May pagtitiis po dyan. May pagsubok po dyan. Kaya nyo ba yun harapin? Ang kalaban natin hindi tao. Hindi kapatiran, hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi kapaligiran mo. Ang kalaban natin, sabi sa Efeso,
high principalities in the air. Mga hari sa kadiliman na hindi nyo nakikita. Kaya wala na tayo dapat siraan. Sila kasi, wala po. Tingnan mo ang sarili mo kung tama ang pamumuhay mo sa harapan ng Diyos dahil nais mo makapasok sa karya ng Diyos. Pinagtatalunan natin kung sino ma-rapture. Wala kang dapat alalahanin. Dahil ang alalahanin mong sarili mo kung totoo ka na sa harapan ng Diyos. Dalawang klase, sabi. Ano ba mangyari una? Kapighatian or rapture? Pagbabalik ng Diyos. Ang nabasa ko at in-review ko pa kagabi, darating muna ang kapighatian bago babalik ang ating Panginoon. Kaya ngayon, handa mo yung puso mo at buhay mo kung totoo ka na sa Diyos, nababago ka. Ginawa ka na ng Diyos, naayos ka na ng Diyos, wala ka na nakitang masama sa kapaligiran mo. Dahil ikaw mismo, kailangan ng Diyos magawa at mabago para ka makapasok sa hinanda niyang kaharian. Biblikal po yan. Wala tayo dapat pag-usapan kung sino tama, sino mabuti, sino matuwid, sino mali. Ikaw at ang Diyos. Kaya nga, personal relationship with God. Are you there? Naintindihan po ba na? Kaya nga po, sabi ko, Panginoon, hindi ka babalik na wala ka mababalikan. Dahil mayroon pang totoo naglilingkod. Pagtitiis, pagtsatsaga, pag-ibig na binigay mo na sa puso namin para abutin pa ng maraming tao na nailangan kaunawaan patungkol sa Diyos. You understand, church? Mga young people, mga bata, may kaluluwa ka. Sabihin mo mga bata, sabihin mo sa katabi mo, may kaluluwa ka. Walang exempted. Sa harapan ng Diyos in the last judgment day, sa hukom ng mga hukom, isa-isa tayong kausapin. Isa-isa tayong haharap. Wala nang turuan dito. You and the Lord. Between you and the Lord your God. Kaya huwag tayo mag-focus, rapture muna. Huwag tayong mag-focus, kailangan mo na. Kailangan mo muna mabago ka para yung mga tao na baginan mo ng Ebanghelyo, mababago. Hindi po lipad ng lipad tayo, si Kristo, si Jesus. Makita mo na sa iyo na nagawa ka na ng Diyos. Para sila lahat, hindi ka pa nagsasalita, nagliliwanag ka na. Sila po hahabol-habol sa iyo dahil meron sila nakitang liwanag na mula sa Diyos. Amen po ba? Pwede ba umawit si Pastora? Para kalmante. Hallelujah. Sorry po mga worship team. Mas magaling ako sa inyo kumanta. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart desires to bless your holy name. Everybody! My heart's desire is to bless your holy name. I-declare natin itong mula sa ating puso. Is to lift you up today, even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Tagalog. Ang nais ko, ibigin ka, Jesus. Ang nais ko, ay ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Naunawaan niyo bang kinanta niyo?
Hindi lang yung kinanta, dapat yung totoo tayong nagsasabi sa Diyos na desire natin na pagpalain natin ang Diyos through our lives. Desire natin na itaas natin ang Diyos through our lives. Kahit may pagsubok, kahit may sitwasyon, kahit may kapighatian, ang nais natin lagi, pagpalain natin ang Diyos through our lives. You understand, church? Kaya napakahalaga ang bunga, the fruit of the Spirit of God in your life. Just because without the fruit of the Spirit, wala kang mararating. For example, sino nakaalam ng fruit of the Spirit? Alam niyo na po ba? Alam niyo na po ba? Mga kabataan? Di pa. Ngayon, alamin natin. Ano yung una nakasulat? Love daw, love. Sunod ano? Joy. Sunod daw? Peace. Yun. Patient ba? Pasyente ka lang lagi. Ano ba maganda? Pasyente ka o may patient ka? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ba't tinago niyo ang self-control? Yun ang maraming wala. Naintindihan po ba natin? Ha? Paano ba mabuhay na walang self-control? Sige nga, sagutin natin. Dapat po, magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu ng Diyos. So nakakalungkot, alam na natin na ang bunga ng Espiritu ng Diyos ay nakikita sa dingding na ito. Sa ligi pa. Eh bakit marami sa atin nakaligtaan yan? Ako na naman yung pinapatamaan ni Pastora. O di salamat kung ikaw natamaan, di lumuhod ka sa Diyos, humingi ng tawad. Hindi kay Pastora. Sa Diyos ka makipag-usap, Lord, ako yan. Gusto ko magawa mo ako, gusto ko mabago mo ako, gusto ko, O Diyos, maging katulad mo, Christ-like character. Naintindihan po ba natin? Gigil na gigil ka na, gusto mo namang umbag. Naalala mo, self-control at patience. Nakuha niyo po ba? Gabi na naman dumating, sawa ko'y lasing Gusto ko na siyang bartulinahin. Nakuha niyo po ba? Laluhod ka na lang sa harapan ng Diyos. Lumuhod ka na lang sa kapaanan ng Diyos para ang Diyos makagawa sa buhay ng asawa mo. Hindi mo yan kayang baguhin. Ngunit kaya siya baguhin ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang mga nanay na walang pasyensya sa asawa at putak na putak, parang manok na nag. Oh, nag na. Nalaglag tuloy. So, nalaglag na sa kasalanan. Nalaglag na sa gawa ng pita ng laman. Mga Kristiyano, anak na ba kayo ng Diyos? Totoo. Again, ask your neighbor kung anak na siya ng Diyos. So, dapat nakitaan na sa iyo yung bunga ng Espiritu ng Diyos. Kaya number 1 nga, love Paano mo sabihin, mahal mo siya gigil na gigil ka, kulang na lang sa bunutan mo. Intindihan niyo po ba sinasabi rito? Sige, mag-umpisa na lang tayo. Glory to God. To God be the glory. So, ano bang ituturo sa inyo ng Lord ngayon? Saan tayo? Sabi nga dito ng 1 Thessalonian, unang Thessalonica 5:9,
Makinig tayo mabuti ha, wala muna daldalan dyan. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para kaparusahan. Sa aking Tagalog, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanya muling pagparito. So you heard that, church? Hindi ka pinili ng Diyos makarating dito para parusahan. Gusto ng Diyos ka palayain. Gusto ka ng Diyos ingatan. Gusto ka ng Diyos pagpalain. Gusto ka ng Diyos abutin sa pamaraan niya. Kaya nga, kailan buksan mong kahinga mo para mapakinggan mo ang turo ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung turo the last Sunday, yung Father God, sa mga last preaching, pinili ng Diyos tayo, binigay sa anak. Ang Ama na sa langit ang pumili sa atin para ibigay sa ating Panginoong Jesucristo para tayo maligtas. Pero mo sabi dyan, namatay. Sige, tuloy po natin. 5:9. Yun, balik sa 10. 10 po. Sige. Namatay siya. Sino namatay? Para sa atin. So namatay si Jesus Christ, baka hindi mo alam, para sa iyo. Para kahit buhay pa tayo o patay na, sa pagbabalik niya ay mabuhay tayo sa piling niya. So it means babalik siya sa takdang araw, oras, panahon. Kaya mga kapatid, hindi pwede pong huminto po tayo o mag-give up. Dahil na natison po tayo o nagkaroon tayo ng stumbling block. Can we open our Romans chapter 8 verse 37? Roma 8:37. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sino nagmamahal sa iyo? Ano ba kalagayan mo ngayon, kapatid? Malungkutin ka ba? Nalulungkot ka ba? Nabigo ka ba? Baka umibig ka, nabigo ka? Sabi yun, ano sabi? Sabay-sabay nga basahin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo nagmamahal sa atin. Yun po, church. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kung kilala mo siya, sa Kanya mo ibigay lahat ang kalagayan na nararanasan mo sa oras na ito. Amen? Ang alam kong problema mo lang, anong babayaran mo, wala ka naman pambayad. Ang problema mo, wala ka naman makakain. Wala ka pambayad sa bills. Pasukan na naman. Nangutang ka ng uniforme, nangutang ka ng baon, nangutang ka. Pero ano sabi? Kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan. Do you hear that? Nabasa po ba natin? Kaya hindi pwedeng huminto tayo paglapit, pagdulog sa Diyos. Dahil nagmamahal sa atin ang Diyos. Ikaw lang yung walang pagmamahal sa Kanya eh. Kaya hanggang ngayon nagtatanong ka, kailan kaya ako makaraos? Kailan kaya ako magkaroon? Kailan kaya ako matapos sa problemang sitwasyong ito? Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid ko sa lugar na ito. Dahil hindi naglagay ang Diyos ng bahay panambahan sa lugar na ito kung hindi kayo mahalaga sa Diyos. Ngayon na. Glory to God. Ngayon na po. Amen po ba?
Yun po yun mga kapatid sa church. Hindi naglagay ang Diyos ng bahay, panambahan, kung hindi ka mahal ng Diyos. Dahil mahalaga ang bawat isa sa lugar na ito dahil may Diyos ang nagbigay sa inyo. Pahalaga para lang. Pero ganito man ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Hindi natin naunawaan na may nagmamahal sa ating Diyos. Amen? Yun po mga kapatid. Sino nagtitiis hanggang ngayon? Anong pinagtitiisan mo? Pinagtitiisan ko na lang makisama sa kanya eh. Ang sama-sama ng ugali niya. Naintindihan niyo po ba? Usually ganun tayo, no? Pinakitunguhan ko naman ng maganda. Pinakisamahan ko naman maganda. Ba't ganyan siya sa akin? Oh, di mo ba? So nagkaroon ka na ngayon ng resentment. English po yun, resentment. Ano ba sa Tagalog ang resentment? Yung hinanakit, sama ng loob, resentment. So, kailangan ba magkaroon tayo ng sama na loob sa kapwa natin? Magkaroon tayo ng puot, hinanakit, galit? Galatians 5. Sige, balik tayo. Baka nakalimutan si Galatia eh. Sige, umpisa natin sa 21. Ay, ayun, sige. Balik pa sige, 20 pa, sa 20. 20. Ayan, iyon na, okay. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman, amen po ba? Marami po. Sige, pasok po. Sige, pasok. Yan na sinasabi ko, kukulangin na itong lugar na ito. Nasabi ko yan, maraming papasok po sa lugar na ito. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman, ay makakilala sa gawa nila. Makikilala sa gawa nila. Amen? Sige, dito po tayo makinig muna kasi marami pa tayong pag-usapan. Ang sabi ng gawa ng pita ng laman, sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. So, anong gusto nyo? Gawin yung gawa ng, ay, nasaktan ako. Ay, ang sakit-sakit na pakiramdam ko kasi narinig ko pangalan ko pinag-usapan. Ito na lang kapatid, ang lagi mong balikhan. Binabalaan ko kayo ang tulad ng ginagawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. Yan o, pagkainggit. O, magre-react ka na naman, sabihin mo, take note ha. Hindi ako naiinggit. Hindi ka na naiinggit. Ba't ka ganyan mag-react? Hindi ka naman naglalasing. Ba't ka? Sino naglalasing dyan? Mga kapatid, yung umiinom pa. Hindi pwede makatago kayo. Maraming mata nakamasid sa inyo. Hello? Marami pong bibig. Uy, si ano, uminom. Tubig naman yung ininom eh. Naintindihan niyo po ba? At kung mayroon pa tayong kapatiran sa lugar na ito, nag-iimbita uminom, huwag mo samahan dahil pare-pare kayo mahulog sa impyerno. Are you there? Wow, glory to God. Marami pumapasok pa. Naintindihan niyo po ba? Amen? Huwag tayong magturo. Kasi yung turo mo na yun sa iyo lahat. Pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan, binabalaan ko kayo. Tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos means langit. Sino gusto pumasok sa langit? Oh, gusto daw.
Talikdan yung gawa ng pita ng laman. Mga bagay na gawa ng sanlibutan. Mga bagay na nakakasira ng relasyon mo sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga may choice ka. Freely lang binigay ng Diyos sa atin lahat. Kung gusto mo sa Diyos ka. Kung gusto mo kay Satanas, sige, gawin mo na lahat para mag-enjoy ka ngayon dahil ang kaparusahan habang buhay, habang panahon. Tama na yung, oh, dami pumapasok ngayon, oh. Dahil end times coming. Wala na, kulang ng araw, oras, panahon na maintindihan pa nila, maunawaan pa nila ng kalagahan nila sa Diyos. Kaya sinasabi ko, pag Wednesday, wala na si Pastora dito. Doon na tayo, mamahay-bahay. Tama na po ang disciple. Tumanda na kayo sa ka-disciple, eh kayo pa rin intindihin, gatas pa rin hanggang ngayon. Naintindihan niyo po? You need to go to the place where God wants you to go. Sino nagmamahal sa'yo? Nang lubos? Hindi yung asawa mo dahil nagbabago yan. Pag ikaw may naanak ka na, nagbabago na yan. Mga nanay, nakangiti, oh. Nung nanliligaw pa yan. Nanguubit pa yan para may mabit-bit lang bigay sa'yo. Pero nang kayo na, bahala akong gutumin dyan, puti na mata mo, walang adala sa iyong baon-baon, wala. Pero si Jesus, na binigay ng Ama para ikaw mahalin, ay hindi po nagmamali yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, nabigyan mo na ba pahalaga ang Diyos sa buhay mo? Sige nga, tanong ko. Ako na nagtatanong ngayon as your mother here. Kailan mo binigyan ng Diyos ng panahon upang siya kausapin ng totoong pakikipag-usap na walang halong biro? Ngayon, sisihin mo ang Diyos, bakit kami mahirap? Bakit kami walang-wala? Bakit may sakit karamdaman? Bakit? Bakit? Puro ka bakit eh. Pinalagahan mo ba siya? Tandang-tanda ko pa yung aking mga anak nang hindi ko pa kilala ang Diyos. Wala pa akong nabasa ang Biblia. Siyempre, sa Unilab po nagtrabaho yung asawa ko, gumagawa ng gamot. Yung aming medicine cabinet, puno ng antibiotic yan, lagnat. Kasi pong sakit, mula sa panganay, 4 anak ko pagkagaling ng panganay, sunod ang isa. Sunod ang pangatlo, sunod ang bunso. Balik na naman sa panganay, hindi ko pa kilala kasi ang Diyos. Nagsisimba naman ako linggo-linggo. Pero wala akong tunay na ugnayan, pakikipag-isa sa Diyos. Kaya nagugulat ako, bakit puro may sakit? Papunta sa albularyo, paupuin doon sa bilao, lagyan ng apoy sa ilalim, inaalay ka pa inandog ko sa mga, nakita niyo po yun? Kasi wala nang sakit, nga kagalingan. Nung ako'y lumapit sa Diyos, nagbasa ng nagbanal na salita ng Diyos, inakay ko sila magpasalamat sa Diyos. Mula noon, wala nang sakit pumasok sa aming tahanan. Hindi na ginamit ng asawa ko ang benepisyo sa Unilab, kaya hindi nga kilala mga anak ko sa Unilab eh. Kasi hindi na sila nagbisita doon. Paggawa ng gamot, gumagawa ng gamot. O, ito ngayon saksi, kasama rin sila po manggagawa ng gamot. Newsep, Biogesic, Tuceran, yung vitamins na inom, yung vitamin C, Nervon C, Nutrilin, no, memorize ko. Sa mercury drug din ako dati, nagtrabaho 3 taon. O, ngayon alam nyo na. Kaya, nagko-compounding din si Pastora. Drug, ano? Hindi drug dealer. Ibig sabihin, marunong sa gamot. Kaya kung wala kayong doktor, tanong nyo lang kay Pastora, ano inumin nyo? Pero ngayon, nakilala nga ng Diyos, magtiwala sa Diyos. Pag-usap sa Diyos, lumuhod sa Diyos, para ang lahat ng sakit karamdaman,
Siya ang source, resources of everything. Hindi na naunawa ng marami. Ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? Ang kawalan, kahirapan, sakit, karamdaman ay gawa ni Satanas. May kapatid po tayo dito. Ayoko lang banggitin pangalan niya, pero ito po ay patotoo. Pabalik-balik sila sa ospital. Nakaambulansya palagi. Andiyan siya ngayon. Nagambag-ambag ng kapatiran kasi halos namilipit na siya ng sakit. Sabi ko, Panginoon, kahit yung mga doktor doon nagtanong, anong sakit yan? Baka mayroon na sa loob ng mga infeksyon. Nagpa-laboratory siya lahat-lahat. Lahat na laboratory, normal lahat. Dugo niya, ihi niya, lahat sa buong katawan niya. Ito po patotoo na totoo ang Diyos. Nang dumulog ako sa paanan ng Diyos na nagpupuri, Lord, ano magawa namin? Matulungan namin ang mga anak ng Diyos. Paano, Lord, na kahit doktor nagka-question mark, kung sino-sino tinuturo, pasa-pasa, baka appendicitis. Baka ganitong sakit yan. Baka may ano na sa loob. Wala naman nakita. Nagpa-ultrasound. Sabi ko, Lord, anong gagawin namin? Gusto namin siya tulungan, financial. Pero Lord, ikaw ang higit pa ang dakilang manggagamot. Sabi ng salita mo, you are the healer, Jehovah Rapha. At nung last Wednesday na yon, sabi ko, paupuin mo dito. Ipag-pray natin. Kasi ang tinanong ko ang Lord, anong mayroon siya? Sabi, pinahirapan siya ng demonyo. So marami sa hindi maniwala. Yun po ang narinig kong tinig. Tormented by the work of the enemy. So ibig sabihin, matagal na siya tinotorment. Kaya ganun. Gusto niyo ba ma-torment para mapatutuhanan ng Diyos natin buhay? Gusto niyo hindi pasyente ka na lagi? Of course not. So, nung oras na yun, 3 beses sa binalikan ng asawa niya para palabasin dito, parang ayaw pa. Pero nung nakaupo siya dyan, tinanong ko kung may ninuno siya na manggagamot. Alam niyo mga albularyo, manggagamot, manghihilot, mananawas, abominable yan sa Diyos. Yan po kasalanan. Dahil po, spirit of darkness. May kapatid tayo dito, may ganun siya manghihilot, pero mag-pray ka na ang kapalit niyan ay mamula na sa Diyos. Hello? So, habang siya nakaupo dyan, sabi ko, sige, mag-pray tayo. Sabi ko, Panginoon, pag ito ay mag-react, ibig sabihin, totoong sinabi mo sa akin, tormented siya, pinapahirapan siya ng demonyo. Ito last Wednesday, last pa. Habang pinag-pray siya, maya-maya po, tumayo na siya at iba na siya. Gusto na lumipad. So, may namamahay sa katawang ng taong ito. Dito, mismo nangyari. Kita namin. Nakalaya ba siya? Nakalaya ba itong babaeng ito? Ang kapatiran natin. Nandito siya ngayon, nagumaling na siya, pabalik-balik na siya doon na wala na ambulansya at naantay na lang ang mga bagay na nakaprepare para sa kanya. Sino nagpagaling? Dahil nakinig ako, naipanalangin mo siya, makalaya siya, dahil tormented siya ng gawa ng kadiliman, dahil sa mga genetic ties, salin lahi na pinagmulan niya. So kung mayroon kayo yan, di kayo makatulog, na-depress kayo, may anxiety, lagi ka galit, lagi ka walang-wala, it means you are tormented by the work of the enemy in your lives, in your family. Bakit? Bakit ko sinabi? Pag isang tao lang sa pamilya, iyan nakaratay sa sakit, hindi ka ba apektado? Hindi ba kailangan mo dumukot sa bulsa, pambili ng gamot? Hindi na siya makagawa dahil hindi makagalaw. Sino magpapakain sa kanya? Hindi ba lahat kayo ginugulo ng kaaway? Yung mga tao sa paligid mo, naapektuhan din dahil sa ginawa ng kaaway, nilalabugay kayo. Stir up kayo na mahirapan ang bawat isa, lalo ng membro ng kapamilya nyo.
So now you understand what I'm saying here. Totoo po na kailangan ng bawat isa ma-deliver. Deliverance is, I'm saying that because we came from our traditions, ating mga ninunong, hindi nyo rin kilala, na may lahi pala kayong aswang. Hello? May lahi pala kayong mambabarang, may lahi pala kayong mula sa kadiliman, at ito'y hanggang sa dugo at dugo nga, hanggang 4 na salin lahi. May sumpa hanggang 4th generation sa pamilya nyo, at tinanggap mo, at tinanggap ng kapwa-apuhan mo. Kaya hindi kayo nakaalis sa kawalan kahirapan, sakit karamdaman, dahil nandoon po ang pagpahirap ng demonyo sa impyerno na hindi natin nakikita. Bakit mo nasabi ito? How many people, even in America, na-encounter ko po yung deliverance? Ano ba pagkakilala nyo sa taong grasa? Ano yung tsura? Naliligo, hindi. Ano po yung buhok? Imagine nyo na lang, walang suklay-suklay. Naalipin na siya ng gawa ng kadiliman. Wala sa ligo-ligo, ibig sabihin, uling na yung mukha niya. Buong katawan niya. Hindi siya nagbibihis. Buong katawan niya putik na. Na-encounter ko yan ng dinala sa bahay, ng pastor na rin ngayon na pamangkin ko. Ito, para malaman nyo, totoo mga sinasabi ni Pastora, na-encounter ko. Habang dala-dala niya, sabi ko, oh, sino yan? Bakit mo dala yan dito? Kawawa naman tita eh. Tingnan mo yung tsura nito. Buti sumama sa'yo. Pag sinabi yung taong grasa, baliw ba hindi? Ha? Sira ulo hindi? Ikaw natutulog sa kanal, natutulog kung saan sa basura. Tormented siya ng karumihan. So sa madaling salita, mga kapatid, napakalaga yung fasted life. Nagpapasting ka lagi para sa gawain ng Diyos. Wala kaming hintong dalawa, manalangin, magpasting para iligtas ang marami sa walang kaunawaan. So sabi ko, dinala mo dyan, ano magagawa natin dyan? Baka manakit pa yan. Hindi tita. Sige, paupuin mo dyan sa tabi ko. Hindi sa loob ng bahay pa muna, sa labi, doon sa may garden doon sa labas, wala pa bahay katabi ko dati. Sige, paupuin mo dyan. Ano po nangyari? Sabi ko lang sa kanya, taga saan ka? Sabi niya, tiningnan ako. Sabi ko, mukhang may... Alam ko na may karga eh. Taga saan ka? Wala na. Doon na siya. Kasi fasted life ka eh. Walang punong-puno ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Punong-puno ka ng kalinisan ng Diyos. Punong-puno ka ng kaunawaan patungkol sa Diyos. Doon pa lang sa harap ko. Nandoon na po yung suka na ng suka. Iyak ng iyak. Iyak na siya ng sipon luha. Ang hindi na makagalaw. Bakit? Malakas at makapangyarihang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Amen po ba? So ano nangyari? Umabot na ng dilim. Sabi ko walang ilaw dito kasi garden nga eh. Walang bahay yun. Sige po, pasok sa garahe. Alas 6. Sunod lang siya ng sunod. Wala na. Kasi natalian na siya ng kapangyarihan ng Diyos. Pupuin mo dyan. Sira mo yung bahay. Kasi may 4 akong mga anak, mga elementary pa lang. Sira nyo lahat. So 2 kami ng pamangkin ko, sige paupuin mo dyan. Sino ka? Pulutong kami dito. Marami kami dito. Sa katauhan ng taong ito, sumasagot. Maya-maya, iba na ang anyo niya. Iba-iba, nag-transform sa babae, lalaki, o anumang klaseng tao na nakatauhan niya. Maya, himatay ulit. May iba na naman kubarga. Yun po, hindi natin naunawaan ito ng mga tao na spiritual na bubuhay patungkol sa Diyos. Dahil ang kaaway natin, hindi nakikita sa ipapawid na sila po may mga pangyarihan. Nakalaya ba ito? Ang tanong nyo ngayon, matagal na deliveran. Ang matagal po ang lumabas sa kanyang katawan. Umalis siya, may katinuan na, hindi ko alam, hindi na namin nakita sa kalsada ngayon.
Saan kayong probinsya noon? Hanggang ngayon, wala na, hindi na namin na-locate yun. Nakita niyo po ba? Ito po totoo itong sinasabi ni Pastora. Sa Amerika. Kaya bakit sinasabi ko ito sa inyo? Kasi marami sa inyo hindi pa naka-encounter na ganong buhay. This is my living testimony ng kaaway natin hindi nakikita. Ngunit nandyan siya naging anyo. Kunyango nga siya eh. Pwede siya magtago-tago sa isang katawan ng isang tao. Hallelujah! Sabi ko sa isang kapatiran, yung hipag mo, may nakikita ako, sige paupuin mo. Bakit, Pastora? Sige, pag-pray natin. Nang umupo na, itong aking kapartner, siya pa ulang nag-lay hands kasi ipag niya eh. Instead yung nakaupo, ang ma-deliver, siya po yung natumba, gumulong. Siya na exorcist na. Sabi ko, Lord, ako lang mag-isa. Dalawa na. Nakita niyo po ba? Umakyat na yung katawan niya, mangat-angat. Diyos ko, Lord, tatakbo ba ako? Pero in the name of Jesus, wala kang karapatan kapangyarihan. Sabi niya, tapang-tapang mo, takot ako sa'yo. Sabi ng demonyo. Parang kwento lang, no? Pero totoo na encounter ko. So nahimas-masa na yung aking kapartner. Sabi ko, ano nangyari sa'yo, sis? Akala ko katuwang tayo, palayain natin yung kahipag. Ba't ikaw po yung nasaniban? Pastora, sorry po, may aaminin ako sa iyo. Gabi-gabi, nanonood ako ng palabas ni Cardo na aswang. Palakpakan natin ang Diyos. Maintindihan niyo ba ang kinikwento ko sa inyo? Once you give time to those work of the enemy, yun po ang natanggap na espiritu mo. Kung anong pinapakinggan mo, rock ka ng rock, baby rock, magra-rock ka talaga. Kasi sanlibutan makamundo po yan eh. So, yun po nangyari sa kanya. Instead siya makalaya, tumulong sa hipag niya, siya po yung matagal, ginulong-gulong ng kaaway, at binabaligbag ang katawan sa sahig. Naintindihan niyo po yung encounter? So, ganoon po, hindi siya makagalaw, hindi siya makapanakit dahil dala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, maingat sa magdi-deliver kung hindi ka puno, puspos ng kapangyarihan ng Diyos, sasaktan ka ng kaaway. O, hindi lang yan. Sa Antipolo, sabi ng panganay kong kapatid, pwede mo ba dalawin yung kapitbahay namin? Maganda po. Mistisa, nakakadena ngayon sa puno. Bakit ko kinikwento ito? Kasi marami kayong, totoo kaya yung nangyari? Totoo po, nangyayari po yun. Ang ganda ng babae. Bata pa, nasa 18. Depressed kasi, depression. Kaya kayong mga dalaga rito, pag hindi kayo lumapit sa Diyos at puno-puno ka lagi ng depression, anxiety, pag-arian ka ng gawa ng kadiliman. Putaktihin ka ng kaguluhan. Hanggang hindi ka na makatulog, hindi ka maayos ang buhay mo, wala ka marating dahil hawa ka ng kadiliman. So, tinatanong ko siya, sino ka, ano ka dyan? Maya-maya sabi niya, naging aswang. Yung espiritu na sa kanya ay may lahi siyang aswang. Naintindihan niyo po ba? Sabi niya, ikaw, ang linis-linis mong puti-puti mo, liwanag mo. Yung kasama mo, labas-masok kami dyan. Are you there? May kasama ako eh. Kristiyano din. Nagtuturo rin ng salita. Labas-masok kami dyan. Marami kaming daanan dyan sa kanya. Bino mong demonyo nagsasalita. Alam niya kung sino ka. Naintindihan nyo? Kilala tayo lahat ni Satanas. Kung sinong totoo sa Diyos. Sino na sumusunod sa Diyos. Sino na umiibig sa Diyos. Kaya mismo yung nasasaniban, siya nagsabi, ikaw, ang linis mo, puti-puti mo, nagliliwanag ka, hindi ko pa maintindihan noon. Pero ikaw, marami kami butas sa'yo, labas-masok kami sa'yo. Kaya ingatan natin buhay natin mga Kristiyano. Because si Satan, alam niya kung napag-ari ka pa niya. Hello? Huwag niyo ko batuhin. Ikwento lang ako ng katotohanan.
Diba? So, hindi lang yan, mga kapatid. Ang floodway dati, wala pa yung ilaw. Lampara. Lampara po yan. Gasera. Ang unang-una naming encounter ay ang demonyo mismo, si Satanas. May mga encounter po yan na hindi paliwanag. Mga bahay-bahay na may mga sakit. Akala mo TV na. Butot balat na. Luwa na yung mata. Kuko. Dilaw na dilaw na. 3 taon na pinahirapan ng demonyo. Gusto ng pamilya, mamatay na. Niluluwa ng lahat na hospital. Nung umakyat kami doon, nasa tangkal na. Kasi doon na lang siya, doon na umihi, doon na lahat. Kahubad na lang. Dating Meralco employee siya. Kaya lang, inom, babae, inom. So inangkin na siya ng kadiliman. Ayaw na ng pamilya, ayaw na ng mga ospital. Nung umakyat kami doon dahil habang kami naglalakad sa kalsada, nanggagamot po kayo? Sabi nung bata, sabi ko, bakit po? Mayroon doon, matagal na. May sakit. 3 taon na po yung nakaratay. Bakit kinikwento ko sa inyo? Hindi ko rin alam. Gusto natin makalaya, magtiwala, manalig, umasa sa Diyos. Hindi umasa sa mayroon tayong pera, mayroon tayong kabuhayan, mayroon tayong negosyo. Wala tayo dyan. Ang ayon natin, resource, ang top resource is Lord Jesus in our life. Are you there? So, ano nangyari? Yun po yun, nasabi ko sa inyo. Marami pong encounter na pinagdaanan si Pastora hanggang marating ko itong buhay na ito. Natutuwa ang Diyos, nagpapalaya, nagliligtas, nagpapagaling, nagbibigay buhay. John 10:10, Satan came to kill, to steal, and to destroy. Ang gusto ni Satanas, pahirapan ka, nakawang ka, ilugmok ka, bigyan ka ng problema. But Jesus came to give you life and abundance. Are you there? At ito, isa pa itong mali ha. Yung kinakausap mo ang patay, matagal na patay nanay mo, hanggang ngayon lagi mo kinakausap, Nay, tulungan mo kami, Nay. Tay, panalunin mo kami sa luto, Tay. Biro mo kinakausap ang patay. 20 years ang patay yung tatay nanay niya, mga kapatid niya, tinatawag pa. Kasalanan po yung tawag necromancy. Yun po ang mga tumatawag sa patay. Kasalanan po yan. Pag patay na, wala na magagawa sa buhay mo. Sila rin humaharap doon sa hatol kung saan man sila. Nakausap ko rin sa Floodway yan. Sige, upo ka dyan. Sino ka? Aba, nagsasalita. Iba, lalaki siya, kung naging babae na siya. So, ibang espiritu yung kausap. So, mga kapatid, I know that you want to know more about God. Then, give time, your time, to pray and ask the Lord to let you understand how important you are in the kingdom of God. Ito, paalala ulit, hindi natin pwede pag-usapan o pagdibatihan na marapture na. Mahalaga nakahanda ka. Mahalaga, alam mo na kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kilala mo na siya, mayroon kang bahagi sa kanya ng Diyos. Dahil Matthew 7:21, maraming tumatawag, Panginoon, Panginoon. Bakit hindi sila kilala ng Diyos? Silang gumagawa ng masama hanggang sa ngayon. Hindi ko kayo kilala, sabi ni Jesus. Flee away! Go away! Bakit? Sila pa rin yung mga tao na napakinggan ng Ebanghelyo, ngunit ayaw sumunod, ayaw tumugod, ayaw ang nais ng Diyos. Are you there? Yun po mga kapatid. Pag-ibig ng Diyos na sa iyo na. Gawin mo na lang ito. At ito po'y mamumunga ng mabuti sa buhay mo. At marami rin mamumunga through your life. Bakit ako ganito katapang? Malaga ka sa Diyos. May oras pa, may panahon pa. Habang may pandinig ka pa, pakinggan mo, nauna na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Huwag mo naintindihin yung kahirapan kawalan.
Intindihin mo ngayon na makapasok ka sa kaharian ng Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom. Iwanan naman natin lahat yan eh. Iiwanan natin lahat ng bagay na samantala dito sa ibabaw ng mundo. Diba? Ngayon pa lang, 10 na kolekta mong bag, isa lang naman binabalik-balikan mong gamitin kasi isa lang paborito mo, pumili ka ng libo-libo. Diba kamangmangan? Kolekta ka sapatos. Oh, si ano pa yung nagsuot niyan? Sino yon? Ano mga sapatos mo? Si Jordan. Saan buhay pa ba si Jordan? Oh. Mayaman na si Jordan, tapos nangolekta ka ng Jordan. Isa lang naman gusto mo balik-balikan. So kamangmangan po yan. Nangolekta ka kahit wala ka na masubo. Inuna mo pa yon na maraming mga tao na ngailangan ng tulong upang sila pagpalain sa mga mayroong ka. Kaya ka pinagpala para makatulong ka. Hindi pang sarili. Amen. Sino na pagpala na dito? Oh, wala. Walang dadaas. Sama nagsinungaling. Share your blessing. Naintindihan. Nangyayarap pa ka natin ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Salamat po sa sponsor, nagbigay para ipaayos ang ating bubong. Salamat po sa inyo. Antay lang kami ng araw-oras panahon at tamang taong gagawa dito. Thank you so much. Alam ko nanonood siya lagi. Tamo, hindi ako humingi. Humingi ako sa Diyos. Ang Diyos gumamit ng tao. Hindi biro po ang Diyos. Pagpala kung ikaw totoo sa Diyos. Amin po ba? Pastor, baka pwede naman dyan, bigyan mo naman kami. Para sa bubong daw eh, hindi para sa iyo. Para daw sa kisame, hindi para sa iyo. Amin po ba? So, hindi ba tayo nagagalak? Mayroon nanonood, nakita yung kalagayan natin, pinagpapala tayo. Naintindihan niyo po ba yun? Hallelujah. Kaya smile lang. Pag may kahirapan, smile lang. Dahil may araw din na panahon, makalaya tayo dyan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Di pa tayo nag-upisa? Hallelujah. Hallelujah. Glory. Sarap talaga maglingkod sa Diyos eh. Amen po ba? Okay. Sige po. May awit si Basora. Eh. Sabi ko sa inyo, talo kayo eh. Sabi po ng Deuteronomy chapter 7, verse 9. Ano sabi? Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Ano siya? Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Okay? Parang wala kayong nabasa. May nabasa ba kayo? Hindi po siya, paasa. Hindi tayo pinapaasa, hindi ang Diyos nagpapaasa. Sabi niya, tinutupad niya ang kanyang kasunduan. Know therefore that the Lord, your God is God. Sino ang kakaalam niyan? He is a faithful God who keep His covenant of love to 1,000 generations to those who love Him. Parang mababa, no? Sino ba yung mataas ang boses dyan? Know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God who keep His covenant. Si Lala yata maganda boses eh. Diba? Alam mo ba yung kantang yan? He is a faithful God who keeps His covenant of love to 1,000 generations. To those who love Him, to those who love Him, to those who love Him and keep His command. He is a faithful God who keeps His covenant of love to 1,000 generations. To those who love Him, to those who love Him, to those who love Him and keep His command.
So nakita niyo, church, matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan, means pangako hanggang sa mga salinlahi, hanggang fourth generation yan, ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanya. Kinanta ko English lang. So church, hindi po nagpapaasa ang Diyos. Siya po ay tumutupad sa kanyang pangako sa those people who love the Lord your God. Kaya yung pag-ibig nyo napakalaga sa Diyos, natutuo ka nagmamahal sa Diyos. It means, hallelujah, ang sumusunod sa kanyang kautusan, ito po ang kanyang minamahal. At yung nagmamahal sa Diyos, tumutupad sa kanyang kautusan. So you hear that? Parang hindi kayo nakaintindi. Naintindihan niyo po ba? Those people who listen and obey sa kanyang kautusan, yun po napagpala, dahil yun din ang nais ng Diyos na pagpalain ka. Ngunit, hindi ka nagmahal talaga ng totoo sa Diyos. Kaya matagal po ang tugon niya sa panalangin. He is a faithful God who keeps His covenant of love to 1,000 generations, to those who love Him, to those who love Him, to those who love Him and keep His command. See? Kaya kailangan kumanta kayo para alam niyo anong pangako ng Diyos sa inyong buhay. Unang Korinto 1:9. Ano ang Diyos? Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Tinawag ka ba ng Diyos pumasok dito? O sa pilitan pang inimbitahan ka, ilang beses na taon na. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo. Sino po nang tapat? Ang Ama na sa langit, na ating Panginoon. Makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. So have you heard that, church? So yun po ang salita ng Diyos. Ito pong salita ng Diyos kanina, He is a faithful God. Ito po patungkol sa mga Israelites sa Israel. Gusto ng Diyos na palayain ang mga Israelita sa kabigatan ng ginawa ng Egyptian. Dahil alipin sila, slave po sila. Gusto i-deliver ng Diyos sa slavery ng Egyptian ang mga Israelita. Gusto ng Diyos na dalhin sila na maging malaya at magkaroon ng pagpapala. Kaya maraming Israelites na hindi talaga. Yun nga sinabi last preaching, 2 lang nakapasok sa promised land, si Caleb lang kasi Joshua, because sila lang po yung nagtiyaga na may kalinisang puso buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, kailangan ng Diyos ng mga babae at lalaki sa lugar na ito na totoo na nagmamahal sa Diyos dahil pinili tayo ng Diyos upang pagpalain. So, balik tayo. Sige po. Buksan natin ng may oras pa po, di po ba? May communion tayo. But then, kailangan natin pasadahan ito eh. Matthew 24. 4 going down. Mahaba-haba po ito. Pero, paigsiin natin. Sige, umpisa natin sa uno na lang. Lumabas si Jesus sa templo. Ito'y para wala na tayo pag-awayan, ha? Sa templo, habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at tinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sino pong lumapit kay Jesus? Nilapitan siya ng mga tagasunod niya, yung mga disciple. So, sige po, dos. Sinabi ni Jesus, tingnan ninyo ang lahat ng iyan. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo. Sino nagsabi dito? Si Jesus. Magigiba ang lahat ng iyan at walang maiiwang magkapatong na bato. Kung napansin mo, nakikita nyo, pag gusto lipulin ng Diyos, walang magagawa. Nangyari ngayon doon sa Israel, nangyari doon sa Palestinian.
So, wala talaga, kahit gaano kagara yan, kung gusto ng Diyos mangyari ang mga bagay na yan. Sige, tuloy. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanyang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarili na. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po ang mga palatandaan na muli niyo mapagparito ng katapusan ng mundo. So, sige, dalian lang natin basa. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo. Sige, mag-ingat kayo mga kapatid, upang hindi kayo madaya ni numan. Tuloy lang. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Hindi na tayo lalayo kay Kibuloy. Siya daw ay anak ng Diyos. Di po ba? Huwag na natin siya pag-usapan. Masyado na siyang popular. So, isa lang yan sa example. Tuloy, sige po. Makarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mabalitaan ninyong may mga digmaan din sa malayo. Nakita niyo yung nangyari sa Ukraine, sa Russia, at ang ating, China Sea? Nag-umpisa, di po ba? Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sige, tuloy lang. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom. So, bantayan natin po yung tagutom. At paglindol sa iba't ibang lugar. Mga kapatid, pag sinabi, maranasan natin ang magkaroon ng tagutom at paglilindol. For example, wala na tayong mabili dito sa kay Maynilaan ng pagkain. Sino pong taga-probinsya sa bundok? Marami doon bunga ng puta, saging, mga root crops. Kaya kung may probinsya tayo, na alam nyo na hindi kayo magutom dahil wala nang mabibili at makuha, kung sa tabing dagat mayroon pang isda, makasurvive pa po tayo. Nakuha nyo po ba? Hindi ako natatakot, pero nakatala magkaroon na at paglindol. Hindi na kayo kakatok sa kay sister dyan. Sister, may bigas ka pa dyan. Si sister, wala rin. So ano gagawin natin? Magtinginan na lang tayo. Hallelujah. May darating ba lindol? May darating sa palagay nyo? Wala. Mayroon. Sige tuloy. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang. Yun nga yun Matagal ng pasimula, pero naantabayan na natin. As long as we are prepared, malinis ng puso mo, isipan mo, may self-control ka na, may patience ka na, mayroon ka ng kabutihan, wala kang dapat ipag-alala. Pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. So gusto niyo na ba dumating ng paghihirap? Ngayon pa lang, naramdaman nyo ng hirap Mahal lahat, mahal ang bilihin. Naintindihan niyo? Parang hindi kayo nakaintindi Palakpakan natin ng Diyos. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sige, tuloy po. Sa panahong iyon, kamuhian kayo. Handa ba kayong kamuhian? Dahil sa pagsunod ninyo sa... nakatala pala. Dapat wala tayong pagkamuhi sa kapwa. Kasi hindi ka talaga papasok sa langit kung ganyan ka pa rin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Ayun, ang mabigat. Tuloy po, sige po. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapuutan, at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Ang sakit, no? Kasamahan mo. Dapat hindi tayo yan. Tulungan natin, tulungan ang bawat isa. Sige, tuloy po. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang mailigaw nila. Ito ang watch out. Darating at lilitaw. Marami na nga Marami nagpatutuunan na pero marami pa rin nahikayat sa kasinungalingan ng mariling mga tagapagturo at mga ngaral. Sige, tuloy. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig. Ikaw ba yon? Sige, tingnan mo katabi mo kung siya yun. Manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Amen? Tuloy. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. So, dito po, ang katapatan napakalaga. Maliligtas ka kung tapat ka sa Diyos. Tapat ka maglingkod sa Diyos. Matutuo ka sa harapan ng Diyos. Sige, tuloy po natin.
Ipangaral sa buong mundo. Ano sabi? Iyon pong ginagawa ni Pastora. Ipangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat. Kasama ka rito, kapatid, kung bago ka lang ngayon. Maraming bago eh. Tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao. At saka darating ang katapusan. So salamat, matagal na pala, ngayon ka lang pumasok dito. Kaya, nais ka rin ng Diyos iligtas. Sige, tuloy po. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ito ngayon, no? Pinag-usapan din to eh. Uwi na tayo sa bundok. Magtanim tayo kamote. Walang gutom doon. Amen po ba? Malaki nga bahay kung wala naman tayo pera. Wala naman mabibili. Magbundok na lang tayo. Tama po ba? Yung mga malapit sa dagat, sa probinsya, mag-umpisa na. Yun. Biro lang to, pero hindi biro eh. Totoo eh, sabi. Sige, tuloy. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Mangyari po talaga ito. Sige, tuloy po. At nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Kawawa ang mga buntis. Hoy, huwag nang magpabuntis ha. Huwag na rin magpalagay ng ayudi. Tingnan mo, isa ka nating kapatid hanggang ngayon, nagdurusa sa ayudi. Kawawa ang mga buntis at mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahirapan silang tumakas. Pag may baby talaga, amen po ba? Gusto mo mamasyal, makipag-date, may baby, hindi ka makalabis. No, di ba? Tama po ba? Kaya, pag hindi ka pa handa, wag muna. Kawawa mga buntis at mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahirapan silang tumakas. Pag may anak ka talaga, wala kang ibang unahin, problemahin ng anak mo talaga. Amen? Kahit lola ka na nga eh. Pag apo eh. Apo muna, di po ba? Sige, tuloy. Idalangin ninyo na ang pagtakas ninyo ay hindi mataon sa taglamig o sa araw at ng pamahinga. Doon po yan sa lugar ng Israel. Usually sa mga Hudyo. Sige po. Sapagkat sa mga panahon yun, makakaranas ang mga tao ng makatinding kapigatian. Ano ba verse yan? Sige, makita natin yun, makita nyo ngayon. Kapigatian muna bago rapture. Baka... Sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapigatian. Great tribulation kapigatian. Na hindi pa naranasan mula nang likhain ang mundo. Hanggang ngayon at wala nang mangyayari pang ganong kahit kailan. So, hindi dapat pagtalunan yan. Kasi si Lord lang nakaalam, baka baguhin ng Lord eh. Naintindihan nyo? So, tuloy. Kung hindi pa ikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Nakikita niyo po? Kung hindi pagliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay, ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili. Pagliin niya ang panahong iyon, yung kahirapan, yung tagutom, yung great tribulation. Tuloy, sige po. Para maintindihan mo. Magbasa ka kasi, hindi yung sinapakinggan mo, mali-mali pa. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sige po. Sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwag na propeta, magpakita sila ng mga kagaglagilalas na himala at kabalaghan upang malinlang kung paari pati ang mga pinili ng Diyos. So, sabi nga ng Bible, even the elect will be deceived. Even the elect will be deceived. So, mag-ingat tayo kung nagsasabi yung taong yun na ganito, ganere. Bukas agad ng Biblia at basahin kung totoo yung sinasabi niya para hindi tayo maligaw. Sige, tuloy po. Tandaan ninyo ang mga ito. Binibigyan ko na kayo ng babala. O may babala. Habang hindi pa nangyari ang mga ito, kaya kung may magsabi sa inyo naroon ang Kristo sa ilang, huwag kayong pupunta roon. At kung may nagsabing nariyan siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat ako na anak ng tao. Sino anak ng tao? Si Jesus. Ay babalik na tulad ng kidlat. Kanina pagkapigatian. Di po ba?
Ito sinabi, sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat, nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. Twinkling of an eye. Babalik ang Diyos. Pero sa una nating binasa, darating muna ang kapigatian. The great tribulation will come first. Pero paigsiin na lang ng Diyos para yung mga pinili niya hindi na mahirapan. At siya ay babalik. Anak ng tao babalik na tulad ng kidlat. Nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. Maliwanag po ba? Wala tayo dapat pag ano eh. Ayan natin yan. Prepare mo lang lagi puso mo na tama yan. Pag bumalik ang Diyos, isang iglap, isang kisap mata, kasama ka. Tuloy. May kasabihan na kung saan may bangkay, doon nag-uumpukan ang mga buitri. Nasulat po sa Biblia, no? Pagkatapos ng mga araw na yon, na matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahulog ang mga bituin mula sa langit, ang mga bagay na kalawakan ay mayayanig at mawala sa kanilang landas. Iyon ang kasulat, mga kapatid, mangyayari po ito. Naway, hindi na natin maabutan, para walang hirap. Hallelujah. Tuloy. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pag. So may rapture, saka ang second coming. May rapture, may second coming. Magkaiba po yun. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik. At maghinagpis ang lahat ng tao sa mundo. Dahil dito, at makikita nila, ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ito na po yung pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo. May babalikan bang Diyos sa atin sa lugar na ito? Mayroon, wala. Totoo ka na ba sa Diyos? Talaga? So may bunga ka na ba ng Espiritu ng Diyos? Ano sabi ng Galatian kanina? Puot, galit, sama ng loob, inggit, panibugho. Wala kang bahagi sa karya ng Diyos kung mayroon ka pang pagkakaugali, pagkakaroon ng ganyang mga buhay. So, ayun po yun. Yun, again. Naintindihan ba natin, binabasa natin? May naririnig ba tayo ngayon? Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao. Sino ito? Dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Twinkling of an eye. Babalik ang Diyos. Tandaan nyo yan. Buti nga ngayon, akala natin hindi. Pero God remind us kung buhay pa tayo. Amen to that? Sige, tuloy. Sa malakas na tunog ng trompeta, ay ipapadala kong aking mga anghel. So may anghel, wala? Sa lahat ng lugar sa mundo, upang tipunin ang aking mga... Wow! Kaya kung pinili ka ng Diyos, may mga anghel na kukuha sa inyo upang tipunin ang aking mga pinili. Kasama ka ba doon? Sa pinili. Okay, mag-expect ka, gawin mo ngayon ang tama, matuwid na pamumuhay. Tuloy. Hallelujah! Unawain ninyo ang aral na ito. So, aral natin ito. Hindi ni Pastora, mula sa Biblia ito. Unawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkadahon na ang mga sanga nito, alam ninyo malapit na ang pagtag-init. Example po yan. Mayroon na warning, God is coming back again to this end time. Sige, tuloy. Ganon din naman kapag nakita ninyong mangyari ng lahat, sinasabi ko ito sa inyo, malalaman ninyo malapit na akong dumating. 34. Sige. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat na ito bago mawala ang henerasyong ito. So it will happen. Hindi binubura sa Bible yan. Dahil mangyari po yan. Tuloy. Ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ano sabi? Sa English, maglalaho ano? Disappear? Mawawala. So, ngunit ang mga salita ko ay, yun ang maganda. May salita ang Diyos. May salita ang Diyos sa buhay mo. Hawakan mo ito. Pangako ng Diyos sa buhay mo ito. Hindi siya nagpapaasa. Nangako siya na iligtas niya, isalba niya ang mga babae at lalaki. Tumugon, sumunod sa kalooban niya. Amen! Sige po, malapit na tayo matapos. May communion kasi. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam. May nakakaalam ba? Wala. Eh, ba't sabi mo alam mo? Kailan?
Di po ba? Alam na alam babalik ang Diyos, hindi naman wala nga siya alam sa Bible eh. Tungkol sa araw na oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam. Nito kahit ang mga anghel sa langit, o ako mismo na anak ng Diyos. Ito marami nagtatanong, di ba anak siya ng Diyos, ba't hindi niya alam? Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Tuloy. Kung ano ang ginawa ng mga tao noong kapanahonan ni Noe, si Noah to yun, may arko, ay ganun din ang magagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. So, yun po yun mga kapatid. Darating ang Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng na okay lang kami. Walang Diyos, may Diyos po na darating. Tuloy, sige po. Ng mga araw na yun, bago bumaha ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko. Yun, bakit hinahambing? Kasi noon hindi sila maniwala kay Noah, di po ba? Sabi nila, buang na, balo na. So, nangyari po bang flood? Nangyari po bang baha? So, ngayon mangyari ulit. Maraming di maniwala. Matagal na daw nakasulat. Bakit hanggang ngayon wala pa? Dahil nais ng Diyos maligtas ka. Binigyan ka pa ng pag-asa magbalik loob sa Diyos para makasama ka sa kanyang kaharian na hinanda para sa atin lahat. Tuloy po. Wala silang kaalam-alam na mangyari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ang anak ng tao si Jesus po ito ha. Tuloy po. Sa araw na iyon, kung may dalawang lalaki nagtrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iwan ang isa. Ito po yung mangyayari po mga bagay na sinabi na ng Diyos. So naniniwala ba kayo na may Diyos? Maniniwala ba kayo babalik ang Diyos? Nagbago ka na ba? Wala nga yung oo eh. Nagbago ka na ba? Hindi pa. Yun po yun. Ikaw na nakakaalam ngayon kung totoong nagbago ka na. While still we can hear the word, this time is the time to prepare yourselves. Mayroong babalikan ng Diyos na pinili niya. So yun lang po mensahe ngayon mga kapatid. He is a faithful God who keep His covenant of love sa mga taong nagmamahal din sa Kanya. Pag hindi mo kayang manalangin, humingi ka ng tulong sa Espiritu ng Diyos. Dahil lahat po tayo hindi marunong manalangin, maliban ang Espiritu ng Diyos ang tutulong para tayo marunong manalangin. Tawagin mo ang Diyos, Lord, nais kong magbago. Gawin mo ako, Panginoon. Susunod ako sa kalooban mo. Tulungan mo ako. Iyon ang panalangin. Hindi po yung litanya ka ng rosaryo-rosaryo kay mamaya-maya, doon ka naman saan yung sagalan, saan yung inuman, saan yung mga brother ha? Nandito kayo tuwing linggo, pero sa bisyo pa rin kayo. Tigilan na natin pagkunwari dahil nakikita kayo ng Diyos. Hindi kayo nakikita ni pastora, pero nakikita kayo ng Diyos. Amen! Wala na akong magagawa. Dahil all out tayo magturo dito. Walang wall. Totoo, binasa natin. Pinaabot. Pinarinig. Magalit ka man o hindi, basta naabot kayo ng ebanghelyo, wala na akong magagawa, ugas na ako. Amen!